Suman sa lihiya, ibababad natin yung bigas ng ilang oras, then babalutin ng dahon ng saging bago palulutuin. Ngayon po, gagawa natin ng mas maiksing version yan. Then gusto nyo rin po ba ng toppings ng bibingka? Gagawin rin po natin ngayon yan. Dahil ngayon ang gagawin po natin ay suman sa lihiya, bibingka. At don't worry, yung pinakamadaling version yung aking pong ipapakita sa inyo. 1/2 kilo or 500 grams ng malagkit na bigas yung ating gagamitin dito. Hugasan lang po natin ito ng 2 hanggang 3 beses. I-drain mabuti yung pinakapanghuling hugas, then lagyan ng 2 1/2 cups ng tubig. Ito na po yung pinakasabaw or magluluto dito po sa ating bigas. Then maglagay po tayo ng 2 teaspoon ng lihiya na bibili po yung mga ganito sa palengke at sa supermarket. May mga nagsasabing nakakasama raw po ito sa ating katawan, siguro kahit ano naman pong bagay basta po sobra, pero kung tamang-tama lang po sa ating recipe yung ating gagamitin, ay pwede naman po. Ngayon pa lang po mapapansin nyo na medyo nag-iiba na po yung kulay nito, i-mix lang po natin itong mabuti, then nilutuin po natin ito ng katulad po ng regular nating pagsasaing. At habang niluluto po natin ito, gawin po natin yung ating latik sauce. Isang kambal na panutsa yung gamit ko rito. Nasa 500 grams po ito. Kung sakaling wala, pwede naman pong brown sugar na lang inyong gamitin. Much better nga lang po yung medyo dark para maganda rin po yung pinaka-outcome. Then 3 cups naman po ng coconut cream or yung ating kakanggata or yung atin pong unang piga sa mga nalilito pa rito ang atin pong ihahalo. Lulutuin po natin ito over medium heat hanggang sa makuha po natin yung tamang consistency. Mula pagkasalang hanggang sa ito po ay matapos, inurasan ko po ito para magkaroon po kayo ng idea. Inabot lang po ako ng 35 minutes. Ganito po yung consistency na ating hinahanap. Huwag niyo pong masyadong pakalaputin dahil magpipirm pa po ito once ito po ay lumalamig. Ito na po ngayon yung ating nalutong malagkit na bigas. Kung mapapansin niyo yung kulay, medyo yellowish na greenish po. Then, depende na po sa atin yung gagamitin nating packaging. 6 by 2 inches na round paper bowl yung aking gamit na tig 500 ml. Pwede rin po na yung gamitin nyo ay yung mga microwavable tubs. Dito po mas gusto kong hindi masyadong makapal yung ating malagkit na bigas, kaya hahatiin ko po ito sa 4. Pero if ever po na gusto nyong medyo mas makapal, pwede pong hatiin nyo po yung ating nilutong malagkit na bigas sa 3. After ma-flatten, maglagay naman po tayo ng tig 1/2 cup ng ating latik toppings. Ito nga po palang ating nagawang latik toppings ay nasa 3 cups kaya may sobra pa tayo na napakasarap mong ipalaman sa pandesal at sa iba pang tinapay dahil ganito rin po yung paggawa ng coco jam. At syempre, mas pasasarapin pa po ito ng ating latik. Sa mga hindi pa po marunong gumawa nito, pwede nyo pong i-search Mix and Cook Latik. Ipinakita ko po doon yung detalyadong video kung paano po gawin ito. And tcharan! Heto na po mga balalabs, yung ating suman sa lihiya na ngayon hindi na po natin kailangan pang gumamit ng dahon ng saging, hindi na kailangang ibabad ng ilang oras, at hindi na po natin kailangan pang mag-effort sa pagbabalot. Mas madaling pamamaraan ng pagluluto, then nilagay na rin po natin yung atin pong pinakalatik sauce na para na pong sa bibingka, kaya naman po mas easy na pong kainin. Sana po ay muli ako nakapagbahagi sa inyo ngayon ng isang makabuluhang video. If ever nga po pala na gusto nyo itong ibenta, much better pong mag full costing kayo dahil nga po magkakaiba yung lugar natin. Possible po na magkakaiba po yung presyo ng ating mga bilihin. Ito nga po palang ginamit ko ritong packaging ay may clear na takip, kaya naman po napakaganda at napakalinis tingnan. 59 pesos po yung bili ko rito, 5 piraso na.